Yeah, there's a lot of haters thought about what people thought of him too much. Yun lang. Ayokong nagkukwento ng story ako kasi Oh, here we go. nare-remind ako sa mga We're back with another interview. So finally we got some time to do the second part of the Kuntot Juan's Trophy Made of Trials featuring SB19 reaction interview. Last time was super emotional. Yeah. This was a while back, it's like a month ago. Yeah, episode 6, so strap in. Let's check it out. It's going to be a long one. It's going to be 1 hour. Uwi ako 40 minutes. Scam nga, napaka-cruel naman ng mundo. Talagang unfair para sa mga taong katulad ko, gano'n. doon ko na-realize na parang, ba't ganun? Pag mabait ka sa tao, parang mas lalo ka nilang inaabuso, ganun. You're also watching us on YouTube. Wow, that is so amazing, right? At syempre, ang motto natin sa kwentuhan is substance over status. But again, you have to bloom with your planting. I have to be able to appreciate other people's beauty without doubting my own. We have unique Strap in. response to Let's strap human in. blessing is also our responsibility. Kuntot Juan. Sorry, medyo ang haba ng story ko. Oh yeah, Kasi that's nung una, kasi di ba nasa group kami ni Josh, nung nakita ko yung audition, ang dami na kagad na pumapasok na thoughts sa utak ko. Pwede ko siyang patusin, kasi pag kumita ako ng pera, okay, sige mama, papa, ito, may napapala po ako dito, pwede ko po itong itulong sa akin. Mapa. Or pag sumali ako dito, hindi ko sure kung ano yung mangyayari, kaya iniisip ko kung itutuloy ko. Pero ayun, sinubukan ko pa rin, kasi nga meron akong friends na talagang nag-push sa akin na parang, kaya mo naman Oh, the yan. music Nung in the nakikilala background. na yung SB19, ayun, naparanoid na naman ako kasi iniisip ko, my God, nakikilala na yung group. Nakikilala na, nakikita na sa maraming lugar, nakikita na kung saan-saan. Doon na pumasok sa isip ko yung, ito na yung kinakatakutan ko talaga, is yung masasabi ng ibang tao tungkol sa akin. Yung kinakatakutan ko nung bata ako, mukhang babalik na naman ngayon. Yun lang yung pinaka naging kalaban ko, is yung sarili ko. Alam ko naman na kaya ko maging best doon, para sa isang bagay na yun. Pero pinapangunahan ko na, pag ginawa mo yan, marami masasabi yung tao. Pag ginawa mo yan, madijudge ka ng tao. Pag ginawa mo yan, hindi mo kaya, wag mo na lang ituloy. Gaging ganun yung nasa isip ko, kasi yun yung natatak sa akin ng bata. Yung What na song namin, di ba nakapag-promote? Yung What na song namin, sobrang ano talaga na, sobrang laki talaga nung tama sa akin yung What na song namin. Kasi sa panahon kasi ngayon, marami tayong problema kinakaharap. Alam mo yun, maraming masasamang bagay na nangyayari. And sa sarili mo, ang dami mong pinapatunayan. May bilang ako sa mundo, parang gano'n. And sa hirap ng pinagdadaanan natin ngayon, wala na tayong ibang naiisip na sisihin, kundi yung sarili natin. Parang wala na tayong ibang naiisip, kundi magsabi na lang ng masama sa sarili natin. Kasi wala na tayong ibang magawa. Kasi stuck tayo sa isang bagay na hindi natin alam kung ano yung He thinks a lot. Oy, ano naman ngayon, kung hindi ikaw yung pinakamagaling doon sa bagay na yun, at least you tried, di ba? And kung meron kang goal na gustong maabot, at feeling mo naman mag-e-excel ka doon, itry mo lang ng itry. Kasi kung hindi man ikaw yung magiging pinakamagaling doon sa goal mo, eh ano naman, at least meron kang nagawa para sa sarili mo and alam mo naging masaya ka para doon. Yun yung pinaka tumatak sa akin. Kung hindi ko gagawin ngayon, kailan ko pa gagawin hanggang sa masabi ko kaya ko pala. Ngayon, ayan, itong SB19, sobrang masaya ako kasi kahit marami kaming natatanggap na mga negative comments, hindi ko na siya iniisip ngayon. Good. I mean, Great. pag iniisip mo, diba, ikaw lang rin yung mahihirap. Yeah, I think earlier on ayun, masaya there's a lot of haters thought about what people thought of him too much. Yun lang. Grabe. It's great they released Kalakaw as well. Sobrang daming. Napaka-rich For the yung mga haters. experiences All nila. for the haters. Parang sa pelikula ko lang narinig yung mga ganong kwento eh. Parang kada member, KMJS. Oh, ito na. Nilalagyan ko na nga ng Are these guys? By the way, Stel liked and reposted our TikTok, so check it out. It's pretty crazy. Stel, yung mga pelikula niyo sa buhay. Ipapadala na sa Stel, lakas ng loob. Ken, laban ng buhay. Mga ganun. Sige, tuloy na natin bago ko makagawa ng dito, biography. Si Ja muna and dun si Papa. Yes. Wait. Okay. Yung sa akin, Ja. feeling ko sa akin yung pinaka-rich Ja. talaga. Story Enriching. sa akin, pinaka-manong. The most Dahil rich kid. Yung sa akin, very, the rich kid. yung experience ko, feeling ko sa akin parang sobrang swerte. Hindi ako masyadong nakaranas ng mga naranasan nila. He admits it. Pero nang nakasama ko na sila, nung nalalaman ko na yung story nila, dun ako
mas nararamdaman ko yung pinagdadaanan nila. Pero anyway, syempre hindi naman, kumbaga kahit iba-iba tayo ng pinagdadaanan, hindi man kasing bigat nung katulad ng sa iba, pare-pares tayo may pinagdadaanan. Yeah. So, Yeah. yung sa akin naman, kasi ever since nung bata pa ako, yun nga, mahilig na akong mag-perform, gusto ko na yon, and yung parents ko naman, parang nakikita nila sa akin, kahit na hindi ako ganun kagaling, pero kita nila yung confidence ko nung bata ako na parang, mahilig siya mag-perform, mahilig siya mag-acting, ganyan. Sumasali ako sa school ng mga kung anong theater pwede, kung anong sa choir, tinatry ko, kahit hindi ako ganun kagaling kumanta. Sa film, gumagawa-gawa rin ako. Sa How come school, he didn't ganyan. have And then, background music? pagdating ng college, doon na ako medyo, kasi syempre, Because nagiging busy sa less, study. his story Parang was kahit less na intense, sobrang less difficult. nakatutok ako sa pag-aaral. It'll probably come Parang later. ayoko malimutan yung gusto kong gawin talaga na Where's the mag-perform, music? makapasok sa, alam mo, media and entertainment na industry. Luckily, nung nag-explore pa ako, nakilala ko nga si Josh and Josh. siya ulit ang How did he recruit sa akin para ipasok sa meet Josh? recruiter yan. Recruiter talaga si Josh. Josh, Ano lang, recruiter. workshop lang eh. Sinabi niya na baka gusto kasi nagkakilala kami. Nung college ako, nagtry ako sayo-sayo din outside ng sa group of friends ko. Hindi ko talaga kilala yung mga tao. Nag-reach out lang ako sa iba. And ayun, nalipat-lipat ako sa ibang grupo, nagtry ako magsayaw-sayaw and until makilala ko si Josh. Tapos siguro nakitaan niya rin ako ng potential. Sabi niya, baka gusto mo mag-try umattend dun sa workshop and baka pag-training ako, ganyan. So, umattend ako. Sige, punta ako dyan. Nung pagpunta ko doon, sinabi nung teacher namin, Korean teacher? yung Korean teacher namin, sabi niya, What? baka gusto mo mag-training. Ganyan. So, ang problem ko nun, kasi nga, nag-aaral ako and syempre, ayoko naman iwanan yung pag-aaral ko kasi gusto rin ng parents ko makapagtapos ako. Luckily, yung company namin, pumayag naman siya na kahit madalas akong wala sa training. Lucky guy. Basta make sure ko lang na yung improvement ko nandun. Kumbaga consistent ako nag-i-improve. Kasi hindi talaga ako, alam niyo, hindi ako magaling, hindi ako very skillful and talented. Pero nagwo-work hard ako kahit na bihira ako makapasok. Dahil nga lagi ako nasa school, gumagawa ng thesis, papaalam ako, teacher absent muna ako, ganyan. During the training na, doon ko na nakikilala ko ng iba't ibang tao. Dahil nga hindi ako tao na mahilig lumabas, doon ako nakakarinig. There's the music. There it is. Here we go. Pablo, Josh. There it is. Mas natututo ako sa kanila, mas nararamdaman ko yung mga experiences nila. Kahit hindi It ain't a ako yung one interview without the naka-experience, music. marami akong natututunan sa kanila, nararamdaman ko yung ginagawa nila. Kasi araw-araw kami magkakasama eh. Kumbaga, para na rin kami magkakapamilya. And dumating yung time na talagang, syempre, pumapasok sa isip ko na, itutuloy ko ba talaga to? Parang wala naman nangyayari sa amin. Pare-pares kami na may nahihirapan. Naririnig ko yung mga storya nila na parang baka nga hindi tama tong direksyon na pinupuntahan ko, ganyan. Kasi nga, parang kung isipin ko, nakagraduate na ako. Ang daming opportunities para sa akin. And tapos naririnig ko yung stories nila na nahihirapan na sila. Nararamdaman ko na, tama ba itong ginagawa ko? Pero at the end, ang naisip ko, ito yung gusto kong gawin sa buhay talaga eh. Kahit na sabihin natin nakapag-aral ako, what if mag-work nga ako ng matagal, hindi ko naman gusto yung ginagawa ko. And nakasama ko na sila ng matagal eh, yung mga kagrupo ko. And yung story nila na, bakit sila nga hirap na hirap, mas mahirap pa sa pinagdadaanan ko, pero hindi sila sumusuko sa pangarap. Exactly. I wonder what his parents think. Isang dahilan din kung bakit, okay, kailangan ko silang samahan, mag-stay ako sa kanila. Kasi nga, parang siguro hindi ko man alam kung ano yung natutulong ko sa kanila, pero malamang meron din akong naibibigay sa kanila na inspirasyon, yung takas ng loob para magpatuloy. Parang gano'n. So, siguro, nabibigyan ko sila ng entertainment pag malungkot sila, ganyan. At least, Pero di sila maano nag-aramag ng... Oy. Oh. pero, ayun. Ilang taon pa Justin's. Ilang taon na ganun yung So good. experience nyo na parang feeling nyo walang nangyayari sa inyo? 2018, before debut and after debut, ayun, doon nagsisimula yung mga problems namin. As in, every week ata kami nag-uusap-usap sa conference room namin. Iyakan kami, kausap yung teacher namin, yung mga boss namin, kami. Parang tutuloy pa ba natin ito? Anong gagawin natin? Kailangan natin manghingi ng tulong, mga ganyan. Kasi nga,
siguro ito yung mga hindi pa nakikwento as an SB19 na sobrang naalala ko. Ako kasi wala akong iiyak na personal na story ko. Pero yung pag narinig ko yun sa iba, yun yung naiiyak ako. Parang sinasabi ko sa teacher namin. Sabi ko, teacher, kahit si Josh na araw-araw kami nagpa-practice, pero yung sapatos na pinangsasayaw ni Josh, sira-sira na. Parang ganyan. Tapos, si Pablo, pag hindi nakasya yung pera niya, nagsiskip siya ng meal. Minsan hindi kasi siya nakakapagod dahil sa training, so hindi siya nakakapagbaon. So, kinabukasan, wala siyang kakainin, ganyan. So, parang yung mga problema ganun, kahit hindi ako first hand yung nakaka-experience, nararamdaman ko and sobrang na-prepare ako na parang pag nangyari sa akin to, anong pakiramdam, parang ganun, financially, tapos emotionally, yung struggles namin na gusto lang namin yung ginagawa namin, pero mabubuhay ba talaga kami dito? Parang ganun, tapos that's the question. These people quit their jobs. Mga work nila, nag-sacrifice sila, tapos araw-araw silang uma-attend, parang dun ko naramdaman kung gano'ng paswerte, and at the same time, dun ko rin naramdaman yung parang dapat hindi ko sayangin yung kung anong meron ako. Hindi ako dapat sumuko kasi yung pinagdadaanan exactly. Mas mahirap pa sa pinagdadaanan nakakaya nila. And ayun, ngayon na dahil nga hindi kami sumuko, dahil sa mga storya namin, sa kanya-kanya naming storya, nagbigay kami ng lakas ng loob sa isa't isa, and finally, nandito na kami kahit pa paano going there sa pangarap. Yes, sir. Yeah. Grabe. Ang libro na yun, 4 na volume. Justin. So volume 5 na tayo. Justin, just a Pablo? good guy. Hindi ba tapos? Seems like a genuine, nice guy. Ayokong nagkukwento ng story ako kasi here we go. nare-remind ako sa mga unspeakable things na ginawa ko before. Pero siguro ikakwento ko na lang yung siguro journey ko bago ako pumasok sa SB19. Life is hard in general talaga kasi kami, medyo malaki yung family ko. We're a family of 7. Yung tatay ko nagtatrabaho sa abroad. Tapos, brother ko may sarili ng family. Tapos, syempre kami lahat nag-aaral. Tapos, ganun. Tapos ako nag-work. Tapos before, syempre, meron talaga sa heart ko, in my heart, before pa ako pumasok ng college, gusto ko na talaga music yung kunin. Pero, you don't have the resources to get that kind of yung education. Swerte nga ako kasi yung tuition ko nasa 600 lang, 700, 500. $12. Kasi sa That's State University ako pumasok. What? Pero ayun, thankfully nakapagtapos ako and then nagtrabaho ako immediately. Tapos yung in my heart, nandun kasi yung parang unfinished business. Na parang never mo matatakasan hanggat hindi mo sinusubukan or hindi mo pinupursue, hindi mo tinatry At least try, right? na abutin. Tapos nagtatrabaho ako for a year and then yun nga, nakita ko yung show BT na nag-hire sila ng professional performers. Sabi ko kay mama, mama, gusto ko tong subukan. Sige, tapos sabi, sige, subukan mo. Tapos, since flexible naman yung schedule ko sa work, yung training kasi namin ng 2 p.m. So, kailangan makatapos ako ng 8 hours ng work. So, pumapasok ako ng 3 a.m. 3 a.m. sa work ko para makaalis ako ng after lunch and then training direct training. Tapos, matatapos yung training namin ng mga 10, 11, ganyan. Tapos makaka-uwi ako. What? Then you go to training at 3 a.m.? 3 a.m. Goes to work at 3 a.m. the next day. Dumating yung point na parang hinang-hina ka na. As in, Jesus, 3 hours sleep. Not even that. Parang hindi mo ma-feel yung dugo mo sa katawan. Sabi ko kay mama, mama, hindi ko na talaga kaya. Gusto kong i-pursue itong dream ko. Gusto kong subukan kung hanggang saan yung makakabot ko. Gusto kong i-test yung sarili ko. Tapos, they weren't really, syempre hindi naman masasabi sa hirap ng buhay ngayon. You can't say na they were really supportive dun sa gusto kong mangyari. They weren't pushy. Yun, kumbaga hindi sila pushy dun sa, hindi, you going man, anak. You got the music straight away. Support ako sa'yo. Bale, mas more on, sigurado ka ba dyan sa gagawin mo? Ano ka ba dyan? May future ba dyan? Parang ganun yung sinasabi nila sa akin. Well, I understand kasi nga, mahirap talaga ang buhay, pero sinugal ko pa rin. And the risks sa trainee talaga, ang tagal namin ng trainee, alam niya nila Josh, ni Nestel.
sobrang tagal. Tapos there were lots of Phillips times frozen. na talagang sinubo kami. At talagang nabuwag kami yung grupo namin kasi sobrang hirap na eh. As in, yun nga, parang naghahanap ka ng pera, hindi mo alam kung saan kukuha, pagod na pagod ka, hindi mo alam kung may pupuntahan ba yung pinaghihirapan mo, tama ba yung decision mo, 2 years na, wala ka pang kinikita, wala ka pang napupunta, wala kang sa family. So, sobrang na-depress ako, kinwestiyon ko yung sarili ko. Talagang kinlose ko yung mundo ko sa lahat ng tao. Si George, lagi akong sinachat na, uy, ano natin to, ganyan. Pero hindi ko siya nire-replyan. Pero, didn't reply. Yung point na, ayun, parang nag-reply nga ako sa kanya na sabi ko, sige, babalik ako, parang ganyan. Pero, before that, parang There was sobrang some deep, I depressed wasn't talaga ako, eating hindi ako dark makakain. stuff right here. As in, I did Unspeakable things. talaga. Lagi ko rin hindi Such as? Hindi ko man nakakwento, pero I don't always talk about my faith. And I respect people na hindi rin naniniwala kay Lord, kay God. Pero, in my life kasi, He's been so kind to me. Talagang, kung wala siya, hindi ako makakapagpatuloy. And, ayun, I'm not perfect. Like, I'm not perfect. No one's perfect. Marami akong shortcomings. I sin. Pero, I'm really thankful na nasa buhay ko siya. Kasi, hindi talaga ako makakapagpatuloy kung wala siya. Tapos, sabi ko si ma'am ko, ma'am, New Zealand. Mag-net na lang In New kaya Zealand. ako ng cow sa New Zealand. It's good money. Milk cows. It's pretty good money. Tapos, Wow. na-realize ko, hindi ko talaga kaya pakawalan Yeah. yung dream ko. Bumalik ako. Siguro, mga 3 years pa, 4 years bago makilala talaga yung grupo 3 to namin. 4 years. And dun ko nasabi na, I'm blessed talaga na kasama ko tong mga tao na to, hindi ako sumuko. Tapos naabot na namin paunti-unti yung pangarap namin. Ayun, sana lang talaga magtuloy-tuloy pa. And sana, kasi hindi alam ng mga he's tao tearing yung hirap na pinagdaanan namin. Kaya pag nakakarinig kami ng hate, talagang tumatatak talaga sa isipan namin. Lalo na siguro kay Stan. Si Stan yung naiintindihan namin yung nararamdaman ng bawat isa. So, sana ma-realize din ng mga tao na pare-parehas lang tayo ng gusto sa buhay. Nakabot natin mga pangarap natin, nag-work hard tayo for it. Sana makita ng tao kung gaano kami naghihirap. Siguro, kung makilala kami, mapakilala natin talaga yung Filipino music, yung OPM sa buong. That's already happening right now. Ganun yung nangyari sa akin. Naiiyak na. Ako din. Mad respect. Crazy. Sobra. And Sobrang respeto sa inyong lahat, guys. thank you for sharing this story because I know lahat ng hirap na pinagdaanan nyo, lahat ng sacrifices na kinailangan nyo i-give up para sa pangarap nyo, napakadaming milyon-milyon na Pilipino ang makaka-relate sa kwento na to. Not just Kasi Filipinos, talagang like akala ng worldwide, iba yung global buhay citizens. natin bilang artist, di ba? Ang sarap naman ng buhay niya, puro shooting, no? Glitz and glamour, pero rarely anyone gets a full view of the whole story. Sometimes people only See the good parts. they clamor towards the success part na yung SB19 nasa Billboard chart, nasa international charts ganyan, and they all just clamor about that. Pero if they only knew kung ano yung journey na pinanggalingan niyo bago kayo nakarating. And I think this is exactly why we wanted to have this conversation with you. Yes. Because kahit kami, like ako, iniisip ko yung, kung i-compare ko ba yung kasi may sacrifices din naman ako, matagal din ako nag-antay, pero kung i-compare ko sa pinagdaanan niyo, parang mas madali pa din pala yung sa akin. Grabe yung pinagdaanan niyo na ginajuggle niyo yung work, tapos nagsa-study, tapos nagte-training, tapos ilang taon yung inaantay, tapos walang fruition, ganyan. With no Tapos, money. yun nga yung iba, meron pang nerve na mag-comment tungkol sa mga ginagawa nyo na para bang, kung sana lang araw-araw nyong na-explain sa kanila yung pinanggalingan nyo para maging mas considerate sila. And I think that's something that we can share to our viewers and to our listeners now na in reality, maraming artist ang struggling, maraming artist ang nanggaling talaga It's a sa good interview, this from one. zero, from nothing, di ba? And so, when we bash or when we, say negative things about them, sana naiintindihan din natin na yung journey na dinadanas nila ay hindi madali. And kung, kasi yung iba parang, sikat ka, so deserve mo, dapat kaya mo tanggapin yung mga bashing. And that's true relatively. Pero,
ngayon na nakikita natin yung mga kwento ng bawat artist na kagaya ng SB19, sana mas nagkaroon tayo ng konsiderasyon na ngayon na alam natin yung background nila, na hindi ito madali, hindi ito overnight success. Yeah. Now ako, my personal encounter, kami ni Japs, kasi naalala ko, Japs, napanood natin sila sa isang show. Ang napansin namin ni Japs, sobrang precise ng movements nila. Na parang yung level ng energy, pati yung levels ng kamay, everything, they're so good. And sabi ni Japs, naalala ko niya, sisikat to. But what really stood out was their talent because they were so good. Yeah. Yung puso talaga yung makikita mo dun sa performance. Oh, and when people found out about them, dun na lahat parang skyrocket from there. Dun ko nakita yung value ng, they were training kasi. Hindi mo madidiscount yung value ng nag-practice kasi sila ng ilang taon. So yung galing na nakikita natin ngayon, hindi yan magic na pinanganak silang magaling na talaga. In fact, ako nga nagugulat na sinasabi ni Josh, sinasabi ni Jana, hindi daw sila magaling. Parang, saan part ko hindi magaling? Totoo ba kayo? Kung hindi kayo magaling, sa paano na lang kami? yung sobrang nagagalingan sa vibe pa lang. Hindi pa sumasayaw tatayo pa lang Yung postura pa lang niya, mag-start pa lang yung... Ang point ko is, sobrang dami ng learnings na hindi ko ma-dissect isa-isa, sobrang dami. Pero yung value of patience, value of training, value of fighting for your dreams, and yung possibility na ma-inspire ka din sa fire ng ibang tao. Diba yung kinukwento ni Justin na ako, yung drive ko nanggaling sa drive nila Na parang kung sila ganito, ako mas na-push ako to improve, ganyan. So, guys, una sa lahat, thank you for sharing your story. And I hope that thousands of people will be able to watch this. Because if they can only hear your story before you became the SB19, sobrang may inspire sila. Kayo boys, meron mo kayong gustong sabihin? Ako gusto kong idagdag yung admiration ko sa humility nila. Maririnig mo sa kung paano nila kinuwento yung journey nila. Nawala silang kinimkim na sama ng loob dun sa journey na pinanggalingan nila. But more of proud sila na ganun yung pinagdaanan nila. At yun yung mga nag-contribute sa kung nasan sila ngayon. And grabe, sobrang mad respect talaga. Sobrang... Pero may gusto lang din ako itanong. Parang dumating din ba sa point nyo na kahit ginagawa niyo yung gusto nyo, good question. Hindi kayo masaya? Kasi yun, parang nakwento nga namin sa inyo, parang nagpa-perform kami. Pero kaming time na nagpa-perform ng like different languages na lang. Chinese, Tapos parang kailangan namin sa uluhin lahat ng kanta na yun. Parang mawiwindang ka, tapos parang kinabukasin i-perform yun. Tapos sabi ko, tama ba itong ginagawa namin? Tama ba itong ginagawa namin? Iiyakan lang talaga kasi kinabukasan tapos magmumukhang ka tanga dun sa stage, hindi mo alam sinasabi mo. Tapos parang pag may nasabi kang mali. Hindi pa kayong ma-issue or may mangyaring masama, di ba? So, parang that's pressure. That's pressure, right? Parang sinabi na sa rin namin, tawa pa ba ito? Tawa na lang kami ng tawa Nakaalala ko kasi yung step nung sa'yo Parang mga dancer na mga ganun. Zumba ba yan? Zumba? Ay! Medyo, malapit na doon. Pero to answer your question, meron mo kaming ginagawang ng mga ibang bagay hindi kami I guess it's not always happiness, it's not always pure joy and pure fun. Meron din talagang element of sacrifice. Meron ding compromise, especially artistic compromise or creative compromise. Na minsan ito yung expectation mo as an artist, pero ito lang yung kinakaya ng budget, ito lang yung kinakaya ng pagkakataon, ito lang yung kaya ng resources nyo. So I guess ako siguro personally, one thing that I have to deal with is disappointment. Palagi. Na, syempre as an artist, especially, ang laki kasi ng pangarap natin, medyo mga ambisyoso kasi talaga tayo. Diba? Ang laki ng pangarap natin. So, uso din talaga sa atin yung ma-disappoint kasi parang I worked so hard because ito yung gusto ko grand, massive, ganyan. Pero minsan, pag dumating na dyan, parang, ito na yan. Pag bumangga na dun sa reality. So, meron laging balance ng, ito yung expectation ko, creatively, pero ito yung resources. So, paano ko siya ipag-merge? I guess, minsan doon ako nagsistruggle na ang grand ng mga thoughts, pero
Is he the leader of this group or what? resources. Probably. Pero Should be most likely, all the time. Siyempre may mga Should be pagkakataon a naman psychiatrist or na something. napupulfill din naman yung mga creative ideas natin. Pero, He's the as real a deal. group, hindi rin kami, ewan ko kung palagi ba kami mukhang masaya sa inyo, pero hindi rin kami, hindi kami immune sa mga disappointment, may mga letdown moments din kami. Ako, to be honest, recently, we just had a very letdown moment. Meron kaming mga parts ng buhay namin na we wish could have been more successful, na sana mas maraming ganito, sana may allotment for ganito, ganyan. So marami pa din struggles. I think hindi naman nawawala yung obstacles. Meron nga kami lagi sinasabi na new levels, new devils. Meaning, parang sa video game, di ba? As you progress dun sa level ng game na yon, yung mga nakakalaban mo kung dati mga yung dati mga parang sa Mario, di ba? Yung una, may bagong boss. Oo, may bagong boss. Diba? Stage boss. Pero ang isang indicator na nasa tamang path ka pa is kung meron ka pang mga kalaban. Kasi di ba sa arcade, sa video game, pag wala ka ng kalaban, malamang wrong way yun. Yes. One indicator na you're in the right path is there will be obstacles along the way. And I think na yung level na narating ng SB19, I'm sure meron pa din kayo mga obstacles na hinaharap as of the moment. Pero my encouragement to you guys is maybe that's a marker that you're actually doing what you're supposed to do. Because especially ang pangarap natin buong Pilipinas ma-inspire, di ba? So sa dami ng boses na nagsasalita kasabay natin, talagang mayroong opposition, talagang may obstacle, talagang may struggle towards it. Pero kami, okay, we are a living testament, and believe us when I tell you, walang halong showbiz to. Kami, now that we know your story, we're rooting for you. We want you to make it. Kung hindi man kami, sana kayo. Alam mo yan? Kung hindi man namin kayanin yung mag-international kami, sana kayo makarating kayo din sa world domination. Because I world believe domination. in your vision, and I've seen you guys work. Not just in this interview, but I've seen how you work backstage. I've seen yung persistence nyo, yung hard work nyo. Legit na nakaka-inspire talaga. No stare, no showbiz. And ako siguro yung fan nyo ko, hindi lang dahil magaling kayo kumanta, hindi lang dahil magaling kayo sumayaw, hindi lang dahil artistic kayo. Pero na-capture nyo ko sa kwento ng mga buhay. Diba? Kung may botohan dito, kung PBB to, lahat ng boto ko bibigyan ko sa inyo. Lahat ng SIM card namin sa bahay kayo yung bobota. No, seriously guys, I'm rooting for you, and I hope I will do everything I can to help you and support you guys, and to always wave the banner of SB19 because you're representing Filipinos. And ako, masayang-masaya ako na nandito na kayo sa season ng buhay nyo, na you can get to define who you are. Na hindi na kayo basta lang na-identify sa mga K-pop groups. Kasi nung una, yun talaga yung naging path eh. Yun yung naging introductory path niya. But now that you're coming out of that shell and you're really showing what SB19 is made of, I am so proud of you. Even yung kanta, yung language ng kanta, yung approach ng kanta, I know your desire is to really make a mark in this industry. And you are doing it. So, big props to you guys. Mad props to you. Mad respect. Na-realize ko lang dun sa lahat ng kwento nyo guys, yung level ng hirap na pinagdaanan nyo. Di ba? Katulad nga sa game, pag mas tumataas level, mas humihirap. Parang yung napagdaanan nila sa buhay, yung experiences na dala-dala nila, yun yung magagamit nilang experience para kaharapin yung mga bagong ika nga sa mga game. Yung pagtitiis, yung patience, yung humility na na-build nila sa sarili nila, yun yung napapakita nila sa tao ngayon eh. Hindi lang sa magaling sila sumayaw tsaka magaling kumanta, pero pag tinignan mo sila, hindi lang sila yung sa labas eh, pero sa inner din sobrang rich. Yung character din sobrang rich. And that's why a lot of people na-discover sila. Isa ko pang na-realize is daming realizations. Puno yung notebook Puno yung notebook eh. Na yung pangarap mo, mas malaki sa'yo kasi makaka-inspire yun na hindi lang sa buhay mo, pero sa buhay ng ibang tao. Your struggle today will be your story later on. Yeah. And the difficulty you're facing today will be your victory later on. For the other members, how does he come up with may message ba kayo sa lahat ng mga kagaya nating Juan na nangangarap ngayon, pero nagda-doubt sila sa sarili nila dahil baka yung iba, kagaya ni Ken, na galing sa malayong probinsya, baka yung iba, kagaya ni
Stel na natatakot ipakita yung sarili kasi natatakot na may masabi yung mga tao. Si Josh pala na maraming obstacles, maraming hadlang, ganyan. Or kagaya naman ni Justin na yung buhay ko hindi naman pang MMK, parang masaya naman kami, pero ibig sabihin ba nun, wala na akong karapatan na i-pursue din yung pangarap ko na maging inspirasyon din sa mga tao. So, para sa mga kagaya nyo na nangangarap din, what message can you give them? Siguro, since parang yun nga, may kanya-kanya tayong story, kahit na hindi kasing bigat ng sa iba or sobrang bigat ng pinagdadaanan nyo. Isipin nyo na lang din yung purpose nyo sa life. Na parang, susuko na lang ba ako? Parang ganun. You have to really push yourself and parang kailangan mo ibigay lahat ng kaya mong ibigay para gawin yung gusto mong gawin sa buhay. Kasi walang shortcut, kumbaga. Kailangan mong pagdaanan yung mga hirap. Ayun, parang normal na mahihirapan ka talaga sa pangarap mo. And kaya nga kami, parang maraming taong lumalaban sa pangarap nila para rin maging inspirasyon sa iba. Parang kami, and kagaya rin ng Dahuan. So, ayun, laban lang and gawin niyo lahat ng mga kaya mo para sa pangarap. Nice. Laban. Stel? Ayun, para sa mga katulad namin na hanggang ngayon, iniisip pa rin kung tutuloy ba nila yung gusto nila mangyari sa buhay nila or kung meron na dyan natatakot pa din hanggang sa ngayon. Feeling ko, ang masasabi ko lang, hanggang kailan ka matatakot para ipaglaban yung para sa sarili mo naman. Kung matatakot ka lang ng matatakot, wala na, parang lalaki ka na lang or tatanda ka na lang nang dala yung takot na yun hanggang sa magkaedad ka, hanggang sa kung saan ka makarating sa buhay, dala-dala mo yung takot na yun. Tapos hanggang sa hindi mo na magawa yung ibang bagay pa na nasa isip mo, kaya mo sanang gawin. Tapos, kung hindi man ganun, karami yung taong nagtitiwala sa'yo, sana pakinggan mo yung sarili mo, and sana yung sarili mo na yun, may tiwala rin sa sarili mo. Kasi pag nakita nila na naniniwala ka sa sarili mo, susunod na yan eh. Mas makikita nila yung potential mo, makikita nila na, grabe yung lakas ng loob ng taong to. Katulad ko, kinalimutan ko na yung mga masasabi ng ibang tao kasi wala ka naman pakialam kung ano masabi nila kasi mas importante yung sasabihin mo and some good stuff, right? Taong mas nakakakilala. Some great motivation. Josh? For me kasi, iba-iba tayo ng pinagdadaanan syempre. Iba-iba tayo ng pwedeng maging dahilan kung bakit hindi natin ma-pursue yung pangarap natin. Pero siguro, katulad ko, di ba, na dati sumuko na agad ako. Hindi ko man lang binigyan ng chance yung ganitong field. Since mahirap nga yung buhay para sa akin, parang maraming pwedeng nagbago kung hindi ako nag-decide na gusto kong i-try itong bagay na to. So, alam ko pwedeng marami talaga maging dahilan para i-try mo yung pangarap mo. Pero bakit hindi mo bigyan ng chance? Kasi pag di mo binigyan ng chance yon, maraming what ifs na pwedeng kalabasan yun. Results in the future pala. Once you get out of your comfort zone, once na-try mo, mas nakilala mo yung sarili mo, kung ano yung mga kaya mo i-sacrifice, unti-unti, kung lumabas ka ng comfort zone mo, then magdidire-diretso na yan. Kung napangihina ka pa ng loob, tignan mo na lang kami, gano'n. Tignan mo kayo, tignan nila kami, gano'n. So gano'n lang yun. Kumuha pa sila ng mga parang inspiration sa mga taong nakaranas na first hand. Awesome. This is great. Great You will stuff. never know unless you jump off the cliff. Forever ka na lang natatakot. Lalo na para sa atin mga artist lang. Dami natin pinagdadaanan. Andiyan yung mga expectations ng mga tao na gusto din natin ma-met. Gusto ko lang mapatating sa kanila na huwag kayong palaging matatakot. Ay, matuto din kayong mag-try. Wala kang makikitang resulta unless you try. You never know. Until you know. Nice, sweet and short. Parang kumbaga, but straight to the point. Yung pangarap, para maging reality siya, kailangan mo talaga ng lakas ng loob. Yeah. In Christian terms, that step of faith, di ba? Yung first step out of your comfort zone. Yeah. That's gonna start everything. He's like a pastor. This is great stuff. Yes. The middle guy's like a youth pastor. It's giving me motivation right now. Yung mga tao na sumulok sa pangarap nila kasi iniisip nila na hindi nila kaya or parang they're not great, they're not talented, they're not, they can, hindi nila kaya gawin yung mga bagay na malulupit talaga. Kumbaga, in my term, may malulupit talaga. Pero ako kasi, I have this
fascination sa moon, ay buwan. I'm always amazed by the moon. Kasi di ba, yung buwan, nangihiram lang naman siya ng light sa araw. Pero it does its job well. Para sa akin, you don't have to be all great. You don't always have to be great para makagawa ng meaningful things. You just have to accept yourself and do what you can do. Strive to be better day by day. Gawin mo lang yung kung ano makakaya mo. And in time, para recognize ng people, ng mga tao, kung ano yung meaning ng ginagawa mo, kung ano yung importance ng ginagawa mo. So, just do it. Don't be afraid. Bars. Bars, bro. Yun pala yung ibig sabihin ng moon dun sa music video. Di ba may part dun si Justine na parang... True. Oh, hindi naman. Hindi, kabilang lang. Kabilang kaya may moon. Ay, di ba yan? Patay. Sorry. Pwede rin, may kanya-kanya tayo. Sorry. Kung moon yan para sa'yo. It's a yes. Muntik na, maging tama. Muntik na. Pero saktong-sakto yung what, yung angas ng what, sa lakas ng loob na kinakailangan. Alam mo bakit what? Bakit? Kasi whatever it takes. Kasi what, tawat. Pag hindi mo ginawa yun, magiging what if. Kumbaga, tama na ang what if. Meron ako na-realize, nung, di ba sa what? Kasi nung pinanood ko yung music video, angas na angas talaga ako sa sayaw nila. Sa moon? Sa dance moves nila. Tapos? Yung parang, sino ba yun? Si Kael yung binabangga-bangga ko pa kasi ginagaya ko yun. Favorite ko yun yung binabangga-bangga. Oo, binabangga ko. Kasi ang angas talaga. Binagbuto si Josh. Pero kaya pala sobrang angas, sobrang well-coordinated nila. Kasi bit-bit nila yung storya nila. Doon sa pagsayaw, yung sa passion nila sa craft nila. And salamat sa pagkwento. Alam ko na medyo medyo sensitive umalis kayo sa comfort zone yun na ikwento sa amin. And sobrang thank you and appreciate namin. And alam ko na mas madami pa kayong na-inspire ng mga tao. 18 and Juanistas. Hindi lang kami. Juanistas, ganyan. And madami pang tao. 180. And yun, masaya kami na nakilala namin kayo. Sobra. Brother from another mother. Yeah. Kami rin, syempre. Sobrang thankful din kami na parang we have this time to share our experiences and parang ma-dissect yung mga bagay para ma-point out yung mga pwedeng pagkuhaan ng inspiration para sa mga tao. We're very grateful for it. Thank you so much. Thank you. Grabe, sobrang na-refresh ako. Parang pag-uwi ko gusto ko mag-work. Pero bibihira rin lang din kasi yung gantong usapan na parang you're just free to talk or you're just free to say what's in your mind. Space to talk about. Parang makakapag-share ka ng mga deepest thoughts mo na hindi alam ng mga tao. So, sobrang refreshing, parang kami, kasi hindi rin naman kami nagkikita-kita lagi, hindi rin kami nakakapag-usap. Yung from time to time na makapag-share ng mga bagay-bagay sa mga kaibigan. Friends. It's really nice. It's amazing. Yeah. Free! I'm free! And sana It's like a therapy session for Pablo, right? Version ito, pero in person na. That's what I found. In person. Saka may pagkain. Sige, magpapalitsyon. Lechon. Lechon. Lechong chichiria. Lechon chips. Yung bangus. We still haven't tried milkfish. Seryoso ko punta kayo dito, ituturo namin kayo dun sa mga hidden places dito sa Bulacan na nature. Bulacan. Tour guide na si Kuya Carl. Hindi. Sasuggest ko na sana eh. On the way na daw si Jia sa inyo. Ngayon pa lang. Pero once again, SB19, you are an inspiration. We are rooting for you. And naniniwala kami na maaabot nyo yung mga pangarap niya. At grabe. Likewise. Oo, na-inspire kami sa inyo. Parang gusto na namin boy group, mag-dance na. How come they're not? Kung ang kanta nyo, what ang susunod na kanta namin, where? Tapos when? Not as big as them, but... Pero, once again, SB19, thank you very much for a huge dose of inspiration. Ako, I strongly recommend if you're listening to this,
pakinggan nyo ng paulit-ulit yung what hanggang ito ay mag-shoot ng adrenaline sa inyong mga veins to pursue your dreams and to wave the banner of your uniqueness and of who God made you to be. Thank you for the rich stories. Thank you for the vulnerability. Thank you for the inspiration. SB19, mabuhay kayo. Thank you. God bless. Mabuhay, indeed. At yan, sa lahat ng mga listeners natin and viewers natin, sana may natutunan kayo dito sa aming Kwentuhan. And we hope that we will again see you soon sa susunod na episodes. We're the Juans. We have been with SB19 and this is Kwentuhan. Kwentuhan. It was so good. So good. Episode 6 of the Kwan's interview of SB19 done. And after that, I feel refreshed. I feel motivated. Yeah, they all sacrifice a lot in their lives, whether it's like their time with family, jobs, money, studies, money, lack of food. But then they told us that eventually, if you work hard enough, your dreams will come true. So that's really motivated by us. Yeah. I don't know if this was the first time they revealed so much personal stuff during this interview. So really appreciate those that suggested this to us. It's videos like this and casual chucks that really gives us a lot more insight to SB19 rather than just formers and MVs and stuff. So yeah, great stuff. What stood out also was, to me, that was a therapy session for Pablo. He was like letting everything out. It's like he was hiding something from everyone. And that was his time just to let everyone know what was going on. Yeah. The other members were also, so that was what I got from this. Yeah. I think these videos got like 200k views, but this should be like 1 million or 2 million because everyone should, understand their stories more in the world globally. It's also a great, motivation for us as we, start our new journey in Asia. We'll be starting a new YouTube channel, which will be more about our lifestyle, our stories, things you may not know about us, rather than just reactors and dancers. So that's what we truly want to do, become sort of like travel, lifestyle YouTubers. So this really motivated us to do it. For sure, to strive for it. So yeah, link in the description. It'll be awesome if you can follow us on our new channel here. Subscribe to our new channel. And yeah, we got some stuff, short form content on TikTok and Instagram, you know what I'm saying? So just go hit that, tap in, you know what I'm saying? Yeah, again, Stel just recently commented, liked and reposted our TikTok. Yeah. So check it out, check it out. It was a Kalakau comedy piece. Yeah. So got a lot of blocked exclusive stuff on Patreon, so it'll be great if you can support us there as well. We really appreciate each and every Patreons that support us. Yeah. See you in the next video.